Si Hiko ay talunang may depresyong tinuring na basura ng sobrang yamang pamilya kung saan matapos mawala ang ina't isang kamay sa aksidente, nawala rin ang kanyang mana pati ang huling bagay na maaari sanang magpagaan ng malungkot niyang buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng bilhan siya ng ama ng asawang nagtatago ng kargada para tulungan siya sa kanyang problema. Naawa siya sa dalaga dahil pinilit itong magpakasal bilang bayad utang kaya tinakpan niya ito ng kumot bago ipakita ang magiging kwarto nito. Pagkagising kinabukasan, pakiramdam nito ay para siyang uslak na di makadumi, ngunit napansin si Yuzuking masayang naglilinis. Nag-alok tong linisin ang mukha pero piniling gawin yun ng mag-isa kaso ay tinulungan pa rin niya ito't napansin ang mga mata niya dahil sa kawalan ng tulog sa mga gabi. Mabilis naman siyang lumayot bumalik sa kanyang kwarto, ngunit patuloy itong sumunod sa kanya habang masigasig na nagtatrabaho't kinahapunan, nagpakita tong may dalang basket na mas malaki sa kanya. Doon naisip ni Hiko kung ang magiging kwento ba nila ay parang bootleg na Beauty and the Beast pero sumagad si Yuzuki at inayos ang isa niyang pantalong ginawang target practice ng kung sino. Paglaon ay nahanap niya ang katahimikan sa banyo, ngunit dumating ulit ang uslak para hugasan siya kaya naman sobrang natakot ito sa matinding kabaitang pinapakita. Sa huli, pinayagan niya itong hugasan siya at naisip na marahil prinsesa itong puro bahaghari lang ang nalalaman at tinanong kung may pinapahalagahan ba kung saan sumagot tong may dalawa siyang inaalala. Agad nag-iba ang timpla niya't naalala roong binenta ito sa kanya, pero imbis na magsabi ng malalim na sagot, ipinakita nito ang napakakapal at kulot na buhok, na kabaligtaran ng mayroon si Rapunzel na tuwid at makintab. Natawa siya sa narinig dahil hindi makapaniwala sa uslak, ngunit hindi nagalit si Yuzuki sa halip, nangako tong tatanggapin ang buhok kung laging ngingiti. Itinaboy niya ito palayo dahil sobrang naiinis na siya, ngunit naalala nito ang sinabi sa mga kaibigan sa eskwelahang magda-drop out na siya dahil baon sa utang ang kanyang mga magulang. Kahit nag-alala ang mga ito, tiniyak niya sa kanilang gagawin ang lahat para maalagaan ang kanyang mapapangasawa kahit pa ito ay masamang tao. Ang gabing yun ay bisperas ng bagong taon at biglang naalala ni Hiko ang pagiging walang kwenta niyang anak kung saan naglibot siya sa bahay, habang tumatakbo sa isip nito ang masasakit na salita ng kanyang pamilyang parang bagong labas na album. Habang binabagabag siya nito, dumating si Yuzuki at sinindihan ang apoy bago magtanong kung maaari itong manatili sa tabi niya. Tinanong niya kung ayaw nitong mamuhay kasama ang pesimistikong may inutil na brasot kung pinapahirapan ba ito, ngunit sa kabila ng litanya ay nagbigay ito ng gatas. Napansin nitong nagustuhan niya yun kaya nagkwento siya tungkol sa buhay sa boarding school at kumanta ng awit na nagpaalala sa kanya ng yumaong ina. Doon inamin ni Hikong sawa na siya at nais na lang matulog at di na magising pat habang nagsasalita, hinaplos siya ni Yuzuki tumagos na rito ang kabaitan niya. Habang nakasandal rito, tinanong ni Hiko kung bakit mabuti sa kanyang di tulad ng pamilya at inaming binili siya sa halagang 10,000 na takot rin, pero dahil maganda ang naging trato niya pagdating roon ay nagpa siya tong suklian yon. Habang natataranta sa pagiging mababaw niya, nagtanong ito kung maaaring matulog ng magkasama kaya lalo pa siyang naguluhan at pagdating sa kwarto, nagsimula tong magpanik sa dapat na gawin. Dahil walang ideya, kumuha siya ng magasin at binasa tong parang nakasalalay ang kinabukasan niya doon, pero dumating si Yuzuki dala ang sariling kutson at dumiretso sa higaan, kaya naiwan tong lumulutang sa sarili niyang kauslakan. Nang patayin ang ilaw, nagsimula tong mag-isip sa mga naging desisyon, ngunit nangakong itutuon ang sarili kay Hikot sa pagtulog, kumapit siya sa braso nito't unang beses sa loob ng ilang buwan ay nakatulog siya ng payapat masayang ginising nito nung umaga. Binati siya nito ng Happy New Year at pagkatapos ay binigyan siya ng sabaw kung saan naalala niya ang pangako ni Yuzuking mamahalin siya kahit sino pa siya, at doon nito naisip kung kaya rin ba niyang ibalik ang ganun. Kinabukasan, pumasok si Hiko sa banyo pero nadatnan si Yuzuking ginagamit ito kaya pareho silang natakot na parang batat ng magbihis ay humingi ito ng tawad. Sinabi niyang wala siyang nakita dahil mahamog ang banyo't malabo rin ang kanyang paningin at pagkatapos, hinandaan niya ito ng isdang maingat na inalisan ng tinik dahil kinukonsidera ang kalagayan. Naging malapit si Yuzuking masasabing awkward para kay Hiko't lumabas sila at tumanggap ng liham mula sa tagahatid na pinadala ng ama ni Hiko. Sa sulat, sinabi ng kanyang amang ang mga kapatid ay nakatanggap ng mga alok sa kasal, ngunit ang pagiging dropout at kapansanan ni Hikong inabandona pa sa bundok ay maaaring makasira sa mga ito. Para masalba ang sitwasyon, ipapahayag tong wala na diumano dahil sa aksidente bilang huling serbisyo sa pamilya at hindi nagtagal, nilapitan siya ni Yuzuki para sa hapunan ngunit pinaalis lang nito. Gayunpaman, patuloy siyang nagpumilit hanggang sa sumigaw ito't ng gabing yon, nagising siya nang maramdamang gumalaw ito ngunit hindi rin nakita. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa trabaho ngunit si Hiko ay nagkulong sa kwarto kaya naglakas loob na si Yuzuking pumasok sa kwarto para mag-iwan sana ng hinandang pagkain para dito ngunit napansin niyang nanginginig ito't sobrang taas na ng lagnat.
Habang inaalagaan ito, nanaginip si Hikong iwanan na siya ng kanyang pamilyang tinuturing siyang wala na talaga't nagising tong sinasabing gusto na niyang mawala dahil mas mabuti pang ganun na lang. Natawa siya at sinabing makakabuti rin yun kay Yuzuki dahil magiging malaya ito kaya naisip niya kung ano ang maaaring gawin at inisip na magandang bumalik bilang mapaghiganting kaluluwa. Ngunit sinabi ni Yuzuking tigilan niya yon at inamin ni Hikong dineklara na siyang patay ng ama at muntik maiyak kaya pinigilan siya ni Yuzuki sa pagsasabi ng mga bagay na lalo lang magpapalala ng depresyon niya. Malapit na siyang masuka, ngunit hindi siya iniwan ni Yuzuki at tinulungang lampasan yon hanggang sa makatulog siya rito't nang magising na, napansin nitong sinampay ni Yuzuki ang kimonong na dumihan niya. Nakita naman niya si Yuzuki sa kusina at nang tanungin ito kung bakit bumangon, sinabi niyang nabagot na siyang matulog at pinalabas nitong baka namimiss siya ngunit agad tong tumanggi. Sinuri ni Yuzuki ang kanyang lagnat at pagkatapos ay binihisan siyang parang sanggol bago mahiya dahil nadisgrasya ang paborito nitong kasuotan kaya bigla niyang inaya tong pumunta sila sa Tokyo. Dumating sila sa Tokyo Station kung saan tuwang-tuwa si Yuzuki dahil unang beses niyang makakita ng ganung magagara at matataas na gusali. Di nagtagal, naramdaman ni Hikong parang maling ideya ang pagpunta't umasang hindi sila makakakita ng kakilala kaya agad niya tong dinala sa mall kung saan maganda ang lahat dahil ganun din ang presyo. Mas lalo pang natuwa si Yuzuki nang makita roon ang mga kaakit-akit na materyales, ngunit tiniyak pa rin kung kaya bang gumastos ni Hiko ng ganun para sa kanya. Pagkatapos mamili, humingi siya ng tawad para sa kimono at tinanong kung mahalaga yon, at dun nito sinabing yon ang unang kimonong tinahi niya kaya naman mas lalo patong nakonsensya. Sinabi ni Yuzuking ayos lang dahil magagamit niya rin ang bagong telang binilit yun rin ang magiging unang kimonong binili ng asawa para sa kanya. Dinala niya ito sa isang restaurant para sa panghimagas pero napakasaya nito't sinubukan siyang pakainin na nagdulot ng inggit sa mga matatandang nasa paligid. Agad niya tong pinigilan sa pagkuha ng atensyon pero nang humupa ang lahat, naalala niya ang huling beses na kumain noon kaya naalala ang masakit na salita ng kanyang ama. Napansin nitong hirap siya kapag nasa publiko kaya nagpa siya tong bumalik na sila at sa tren, inamin nitong sinabi sa mga magulang na ituring na wala na siya. Hindi dahil mamamatay siya kundi upang makapagsimula ng bagong buhay na masaya nang hindi siya pinipigilan ng mga ito. Sa sumunod na buwan, abala si Yuzuki sa kanyang kimono tuwing may oras hanggang sa natapos ito't lumabas ang napakagandang obra kung saan nagmukha siyang prinsesa. Tinukso pa niya ito dahil sa matagal na pagtitig ngunit habang nagkakaigihan na, si Tamako na kapatid nitong parang ginaya kay Azula ay dumating tangan ang mga gamit at isang grupo ng mga uslak na alalay. Nang tanungin ang ginagawa doon, sinabi nitong nais lang magpahinga sa family villa, pero nang subukang umalma, dahil tahanan niya yon, sinabi nitong patay na umano siya. Di makapaniwala si Hiko sa kauslakan nito, kaya sinabi niyang hindi bakasyonan ang bahay na pwedeng puntahan at lisanin ng basta-basta. Sumagot si Tamakong gagawin kung anong gusto't sinabi pang lilipat na siya roon at pagkatapos, binayaran nito ang mga alalay na nagdala ng kanyang bagahe at nagpasalamat sa pag-akyat nun sa bundok. Pagkaalis nila, lumingon si Tamako kay Yuzuki at hinaplos ang ulo nito bago sabihing nakakatuwa ang maliit na batat nang makapasok na sila sa bahay. Pumili si Tamako ng malaking kwartong makikita ang hardin. Tinulungan siya ni Yuzuking mag-ayos at sinabi nitong nasa kabilang kwarto lang siya kung may kailangan ito at huwag mag-atubiling magsabit paglaon, magkasama si Yuzuki at Hiko sa kusina. Habang nagtatadtad ng gulay si Yuzuki, humingi ng tawad si Hiko para sa kapatid at di nagtagal ay pumasok si Tamako at tinanong ni Hiko kung bakit pumunta roon. Ngunit binaliwala nito ang tanong at ikinuwento kung paano nagpamalas ang kanilang pamilya ng pagkukunwari tungkol sa kanyang pagkamatay upang maikasal ang kapatid nitong babae. Bago siya lumabas ng kusina, sinabi nito kay Yuzuking sa kwarto na siya kakain ng hapunan at inutusan itong dalhin yun roon at kinabukasan, isinama ni Yuzuki si Hiko papunta sa bundok. Pagdating nila sa isang malaking punong may estatwa ng inari sa loob, sinabi ni Yuzuki kay Hikong ang estatwa ang banal na tagapangalaga ng bundok bago niya ipinakita ang bukal na malapit lang dun. Pagkatapos uminom rito, hinikayat niya si Hikong gawin din yun ngunit para sa kanya, ay hindi yun sapat kaya sumalok siya ng tubig gamit ang kamay at inilapit rito. Uminom si Hiko mula roon kung saan nahiya ito't sobrang namulang parang kamatis kaya humingi siya ng tawad na baka may nagawang di angkop. Habang pabalik sila sa bahay, dumaan sila sa isang field ng bulaklak at habang pinapanood ni Hiko si Yuzuking masaya, napagtanto niyang ito ang liwanag sa dulo ng napakadilim niyang lagusan. Hindi nagtagal, pinanood ni Tamako si Yuzuking gumawa ng mga karamel at bagaman humanga siya sa talento nito, patuloy niyang ginampanan ang papel ng sikat pero malditang babae. Para kay Yuzuki ay nakakaaliw ang pagkukunwari nitong di interesado at sinabi sa kanyang ginawa rin ni Hiko ang parehong bagay.
Nang matapos na ang candy, pinakita ito ni Yuzuki kay Hiko at sinabing ginawa niya yon para meriendahin ito habang nagbabasat kumuha pa siya ng isa't isinubo sa bibig nito. Ngunit si Tamakong tila ambasador ng anti-romantic culture ay sinabing umaaktong parang mga uslak ang dalawa at nang inalok siya ni Yuzuki ng isang piraso ng candy, ibinato niya ito sa sahig at lumabas sa kwartong galit. Kinagabihan, habang nakahiga si Tamako sa kama ay naalala niya ang pagbayad ng ama sa mga tao para samahan siya at kung paano siya pinagtawanan sa paaralan, kung saan napilitan siyang maging malamig na tao tulad ngayon. Biglang kumulob ng malakas at doon ay naalala niyang sinabi ni Yuzuki nasa katabing kwarto lang ito kaya tumayo siya at pumunta sa pinto. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang kumatok dahil ayaw niyang magmukhang takot sa harap ni Yuzuki, ngunit bago pa magbago ang isip niya, binuksan ni Yuzuki ang pinto at tinanong ang kailangan. Sinabi ni Tamakong gusto niyang gumamit ng banyo, at nakiusap na samahan siya nito habang naglalakad sila patungo sa banyo, muli na namang kumulob ng malakas na sinabayan pa ng kidlat. Napatalon si Yuzuki sa takot ngunit nang tingnan niya si Tamako, napansin niyang naihi na ito sa suot na damit. Dinala naman siya agad ni Yuzuki sa banyo, binuhusan ng tubig sa katawan, at sinabihang magbabad sa paliguan habang siya ay nasa labas para painitin ang tubig. Pagkatapos maligo, sinuklayan ni Yuzuki si Tamako pero di maiwasan ni Tamakong magtaka kung ba't mabait si Yuzuki kahit masama ang trato niya dito. Naputol naman ang kanyang iniisip nang muling kumulog at napayakap siya kay Yuzuki sa takot kaya minungkahi nitong matulog sila sa kwarto niya. Habang nakahiga sa dilim, inamin ni Tamakong tumigil siya sa pag-aaral at dahil tinawag itong malaking kabiguan ng sariling ama, umalis siya ng bahay kaya tinanong ni Yuzuki kung nalumbay ito't sumagot siyang ang pag-asa sa ibang tao ay kahinaan. Ngunit di ganun ang pananaw ni Yuzuki, kaya sinabi nitong kung siya ang batang kapatid, ibibigay niya ang lahat ng suportang kailangan nito't nagtanong si Tamako kung maaaring ituring na ganun at pumayag si Yuzuki. Kinabukasan, sigurado si Hikong nakahit-hit siya dahil di niya maintindihan kung bakit parang magkalapit si Tamako at Yuzuki habang gumagawa ng mga merienda. Pagkatapos magawa ang mga ito, nakumpirma niyang mas masaya si Tamako kesa sa mga nakita datit inalok naman siya ni Yuzuki ng biskwit, ngunit kinuha ni Tamako ang plato at itinaboy siya at sinabing di niya kailangan ang masamang aura nito sa lugar. Makaraan ng ilang buwan, nagbabasa si Hiko ng sumunod si Yuzuki sa kanya at sa sandaling makita ito, naalala niya ang pangako nitong mamahalin siya at nagsimulang mag-isip kung nahulog na ba talaga siya rito. Gayunman, pinili niyang huwag masyadong mag-isip dahil di akalaing may magmamahal sa Grinch at dun tumayo si Yuzuki upang umalis pero bigla siyang nahilot bumangga sa dibdib nito kaya nagpanik. Tiniyak ni Yuzuking ayos lang siya, ngunit nang mapansing nakasandal pala sa nasugatang braso ni Hiko ay agad tong nagsorry. Sinabi ni Hikong malakas pa siya upang suportahan ang bigat ni Yuzuki at sinabing hindi niya alintana kung gusto nitong magpahinga kaya tinanggap yun ni Yuzuki. Kalaunan, pumasok siya sa bahay, ngunit narinig ni Hiko ang malakas na tunog kaya nagtungo siya upang tingnan ito at natagpuan siyang walang malay sa lapag. Habang nag-iisip siya kung anong dapat gawin, dumaan naman si Tamako at nakita sila kaya agad siyang tumakbo para tingnan ang temperatura ni Yuzuki bago ito subukang buhatin papunta sa kwarto. Tutulong sana si Hiko, ngunit sinabihang magiging sagabal ang braso kaya iminungkahi na lang na ilagay si Yuzuki sa kwarto niyang mas malapit. Matapos mailagay doon, sinabi ni Tamakong pupunta siya sa bayan upang maghanap ng doktor pero pinahanap din si Hiko ng magpapalamig kay Yuzuki. Pagkatapos umalis, nagtungo si Hiko sa balon para kumuha ng tubig ngunit dahil sa kamay ay nahirapan tong magbuhat ng maayos kaya natapon niya lang ang lahat ng tubig. Di nagtagal, bumalik si Tamako kasama ang doktor at nurse at nang makita niyang naglilinis ang kapatid, pinigilan niya ang sarili mula sa anumang sarkastikong komento bago kunin ang planggana. Paglaon, matapos suriin ng doktor si Yuzuki, ay tinagpo ito ni Hiko sa pinto at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong kay Yuzuki bago ito binigyan ng bayad sa paggamot. Kinuha ng doktor ang perang naiinis rito bago sabihin kay Hikong si Yuzuki ay sobrang napagod kaya nagulat si Hiko, ngunit hindi yun pumigil sa matandang doktor na akusahan siya ng pagiging malupit na amo. Idinagdag pa niyang si Tamako ay isang uslak na mayamang tinatrato ang mga taga-bayang parang mga alipin kung saan ang ginagawa lang nito ay bayaran sila. Ang mas malala rito, pinunto niyang di lahat ng bagay ay maaayos sa pera at tinukoy ang kanang kamay ni Hiko bilang isa sa mga yon at doon na rin lumitaw si Tamako para ihatid ang doktor at nurse palabas. Tiniyak niya ring hindi makakapagsalita ng masama ang mga ito habang tinitingnan silang para bang anak siya ng dyablo. Pagkaalis nila, pinagsabihan ni Tamako ang kapatid sa pagiging duwag at di paglaban ng akusahan ng matandang uslak kahit di naman totoo. Ngunit napansin niyang iba si Hiko at nakumpirma ang mga hinala niya nang sisihin nito ang sarili sa lagay ni Yuzuki.
Sinabi ni Tamakong huwag sisihin ang sarilit ng akong aalagaan si Yuzuki hanggang gumaling ito't kinagabihan. Habang naliligo si Tamako ay tinignan ni Hiko si Yuzuki at nakita itong hirap huminga. Halos atakihin siya nang mapansing may dugo sa mga benda sa paligid ng kanyang dibdib, ngunit kumalma siya nang malaman na nasugatan lang pala ang kamay nang subukang alisin ang benda. Patuloy na tinanong ni Yuzuki kung matatanggal yun kaya kumuha si Hiko ng gunting mula sa drawer at inalis ang benda, ngunit laking gulat niya nang tumambad ang plat ni Yuzuki. Nang magising si Yuzuki at napagtanto nitong si Hiko pala ang tumulong, mabilis niyang tinakpan ang sarili bago inaming malaki ngang problema ang kanyang mga dinadala. Gayunpaman, hindi interesado si Hiko sa mga ganun kaya pinutol niya ang usapan at nagsorry dahil sa nangyarit sinabing ang pinakamainam ay tapusin nila ang kanilang engagement dahil ayaw niyang magdusa pa ito lalo kasama siya. Dun yumakap si Yuzuki kay Hikong ang mukha ay nakasandal sa kanyang dibdib habang sinasabing mananatili siya rito. Kinabukasan habang nag-aalmusal, inihayag naman ni Tama kung babalik na siya sa kanila dahil napagpasyahan niyang maging doktor kaya nagulat sila. Matapos kumain, sinundan ni Hiko at Yuzuki si Tamako sa kwarto at tinanong ni Hiko kung paano siya magiging doktor kaya sinabi ni Tamakong nakipag-usap na siya sa tiyuhing may-ari ng klinik. Habang nag-aayos ng mga gamit, tinanong ni Yuzuki kung ano talaga ang dahilan ng pagnanais maging doktor ni Tamako at dun ito inaming buong buhay ay naniwala siyang di kailangang tumulong sa iba. Ngunit nang magkasakit si Yuzuki, di siya nagdalawang isip na gawin ang mga bagay na kinukutya noon at sinabing kung may alam lang talaga tungkol sa medisina ay siya na sana ang gumamot kay Yuzuki. Pagkatapos, habang nakaupo si Tamako sa labas ay sumama si Hiko at nagpasalamat kaya tiningnan siya nitong para bang hari ng kauslakan. Nang mapagtantong may sinabing mali, agad nitong ipinaliwanag na nagpapasalamat siyang dumating ito kahit hindi siya gusto ni Tamako. Dumating si Yuzuking may bitbit na mga kumot at nagmungkahing magsama-sama sila ng gabing yun kaya nagulat ang magkapatid. Kinagabihan, habang natutulog si Tamako ay hinimas ni Hiko ang ulo niya at sinabing alam niyang magiging mahusay itong doktor at humingi ng tawad dahil wala roon para sa kanya kahit pa sobrang magkapareho silang dalawa. Gayunman, mabilis niyang naisip na para siyang uslak sa ginagawa't agad nitong inalis ang kamay at kinabukasan, sumakay si Tamako ng tren papuntang Kobe at naroon si Yuzuki at Hiko upang magpaalam rito. Matapos ibigay ni Yuzuki ang bento box na ginawa, sinabi ni Tamako kay Hikong lumapit kaya inisip niyang mabibigyan ulit ng sermon. Ngunit nagulat siya nang sabihin nitong sa susunod na nais niyang hawakan ang ulo nito ay gawin yon kapag gising siya, at dun napagtanto ni Hikong narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Ilang araw pagkaalis ni Tamako, ipinaalam ni Yuzuki kay Hikong pupunta siya sa bayan at bibili ng ilang bagay na nagpaalala rito ng sinabi ng doktor laban sa kanya. Sa bayan, nakatingin at nag-uusap ang mga tao tungkol kay Yuzuki habang dumadaan pero wala tong pakialam sa kanila't nang tumigil para bumili ng mga gulay, biglang sumulpot si Hiko sa pamilihan. Tinanong niya kung ba't ito naroon at sinabi ni Hikong bibili siya ng mga libro't inalok na buhatin ang basket ng pinamili. Habang naglalakad sila, umasa siyang di nito alintana ang mga chismis ng mga tao sa kanya, ngunit nang tumingin siya sa direksyon nito ay nagulat nang makitang nakangiti kaya tinanong kung ayos lang ba. Sinabi ni Yuzuking masaya siyang kasama ito sa pamimili sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumunta sila sa Tokyo. Matapos mamili ng ilang oras, tumigil si Yuzuki sa mga notepad na plano niyang gamitin para magsulat ng liham kay Tamako at Midori. Nang mapansin ang tindero sa tabing nagbebenta ng mga libro, tinuro ito ni Yuzuki kay Hikong pinakitang siya ay tunay na nerd dahil sa galak ng makita ang mga ito. Dun tinanong ni Yuzuki kung ba't sobrang hilig roon kaya sinabi ni Hikong habang lumalaki ay walang pakialam ang mga magulang nito sa kanya. Sinabi niyang nakatagpo siya ng tuwa sa mga pahina ng libro dahil tinulungan siya nitong kalimutan ang pagtrato ng mga magulang bilang walang kwentang basura. Nang gabing yon, naghanda si Yuzuki ng madaming pagkain kaya tinanong ni Hiko kung anong meron ngunit sinabi ni Yuzuking ginawa niya yon dahil karawan niya. Inamin niyang sinabi ni Tamako ang tungkol doon kaya nagdesisyon siyang gawing espesyal ang araw at pagkatapos, inabot nito ang isang bookmark na ginawa niya bilang regalo dito. Nagulat si Hiko dahil yun ang unang beses sa buhay na nakatanggap siya ng regalo't ng batiin ni Yuzuki ng maligayang kaarawan, pakiramdam ni Hiko ay naghilom ang kabataan niya. Halos agad rin niya tong niyakap at nangakong iingatan ang regalong bigay magpakailanman, pero bigla silang nakarinig ng ingay kaya humingi si Hiko ng tawad at pumunta upang tignan dahil inisip na baka isa yung pusa. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang may babaeng nakaupo sa mesa at nagbabasa ng magasin, at katabi nito ang basag na garapon kaya tinanong niya kung sino ito at kung bakit siya pumasok roon. Tumayo ang babae at lumapit sa kanya bago sabihin ritong nakatira siya sa bayan at nais lang namang magpakilala. Ngunit hindi naniwala si Hikong dumaan siya para makipagkaibigan dahil parang may umaalingasaw na masamang aura mula sa kanya.
Tinukso siya ng babae tungkol sa koleksyon ng magasin at sinabing handa siyang makipaglaro dito kung gusto niyang gumawa ng marumi, kung saan nagulat si Hiko hanggang sa magsimula siyang tumawa at tuksuhin ito sa paniniwala sa kabalbalan. Nang subukan niyang umalis, tinanong ni Hiko ang gagawin sa basag na garapon ng karamel, ngunit tumakbo ito ng mabilis na parang si Speedy Gonzales. Pagkatapos isara ang bintana, pumasok si Yuzuki sa kwarto at tinanong kung pinalabas ang pusang kinumpirma naman ni Hiko bago humingi ng tawad sa basag na garapong kinabahala nito dahil baka nasaktan ang pusa. Sinubukan ni Yuzuking tumingin sa bintana, ngunit humarang si Hiko at sinabing hindi siya dapat mag-alala at nagdesisyong pag-usapan ang bookmark na ibinigay upang ilihis ang atensyon. Ngunit nang ilagay ang kamay sa bulsa upang kunin ito, di niya ito naramdaman at dun lang niya napagtantong ninakawan siya ng isang mahusay na kawatan. Tumakbo siya palabas ng bahay at nagpunta sa bayan nang di namamalayang naamoy ni Yuzuki ang pabango ng babae sa loob ng kanyang kwarto. Samantala, masaya si Ryo Atsumi sa pagnanakaw ng wallet ni Hiko nang hindi niya napapansin at nang makarating naman si Hiko sa bayan, nakita niyang pumasok ang babae sa bahay kaya sumunod roon upang kunin ang kanyang bookmark. Narinig nito ang ama ng babaeng tinatanong ang perang nakuha niya kay Hiko mula sa kanilang pag-uusap, napagtanto niyang ito talaga ang utak sa likod ng ginawang pagnanakaw. Ngunit tumayo ang babae tumangging ibigay ang pera sa kanyang ama kaya sinampal siya ng uslak at kinuha ang wallet bago bilangin ang perang nakuha nito. Nang mapansin niyang maliit ang halaga, sinimulan nitong saktan ang anak habang pinipigilan ng mga kapatid at sa labas. Natakot si Hiko dahil ang mga tunog mula sa loob ng bahay ay nagpaalala naman ng pagtrato ng sariling ama. Nagdesisyon siyang umuwi dahil hindi rin naman matapang upang harapin ang lalaki at pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Yuzuki ngunit sinabi ritong pagod siya at dumiretso sa kama. Kinabukasan, ginising siya ni Yuzuki para sa almusal at habang kumakain sila, inimbitahan siya nitong maglakad-lakad ngunit tumanggi siya at sinabing may dapat gawin. Pagkatapos umalis, dumiretso siya sa bahay ni Ryo upang kunin ang bookmark pero umasang wala ang ama nitong uslak bago siya kumatok sa pintuan nila. Nang walang sumagot, narinig niya ang mga boses mula sa likod kaya nagpunta siya upang sumilip ngunit pagliko sa kanto, nakita niyang naliligo ito kaya sumigaw siya at tinawag tong maruming namboboso. Pagkatapos magbihis, humingi ng tawad si Hiko dahil sa nangyaring yun at hiniling nitong magbayad siya ng 100 yen dahil muntik nang makita ang hindi dapat. Pinaalala ni Hikong ninakaw nito ang wallet niya kaya sinabi ni Ryong inaasahan niyang iyak tong parang bata't hindi pupunta sa pintong parang isang loan shark na nangongolekta ng utang. Habang pinapanood ni Hiko, hindi niya maiwasang matakot dahil para tong sanggano sa eskinita. At dun tinanong ni Ryo kung gusto niyang makuha ang wallet pero sinabi ni Hikong ang bookmark na kasama nun ang pakay. Nagpanggap si Ryong hindi niya alam ang tinutukoy nito at bago pa niya mailarawan ang binabanggit ay pinutol naman sila ng isa sa kapatid niya. Nais ng batang lalaking matulungan siya sa math pero sinabi ni Ryong di niya alam kung paano yun sagutin at sinabing tanungin si Hiko kung saan tumanggi ito. Ngunit ipinakita ni Ryo ang bookmark at nagbantang sisirain yun kaya pumayag siya habang tinutulungan ang bata. Tinanong ni Ryo kung ba't mahalaga ang bookmark kaya sinabi ritong bigay yun ni Yuzuki. Sa huli, buong araw niyang tinulungan ang mga kapatid ni Ryo sa takdang aralin at nang malapit na siyang umalis, narinig naman nila ang amang lasing at papalapit. Hiniling ni Ryong lumabas siya sa likod upang maiwasan ito, ngunit nang hingi ni Hiko ang bookmark, sinabi ni Ryong ibabalik ito sa susunod. Pagdating ni Hiko sa bahay, sobrang nakonsensya ito kaya sinabi niya kay Yuzuking matutulog na lang nang tanungin ito kung gusto niyang kumain at kinabukasan, nakahiga si Hiko sa kamang tila bootleg na vampira. Nang marinig niya ang boses ni Ryo mula sa labas, agad siyang bumangon at pumunta sa pinto kung saan nakita niyang nakikipag-usap si Yuzuki rito at nang mapansin siya ay bumati naman ito. Nagtaka si Yuzuki kung paano sila nagkakilala at tinanong ni Ryo kung siya ba ang babaeng nabanggit ni Hiko at nagkomento tungkol kay Hiko bilang maruming uslak dahil sa batang babaeng ginawang asawa. Habang nagsasalita, naamoy ni Yuzuki ang pabangot na kilala ito bilang amoy sa kwarto ni Hiko nung kanyang kaarawan at sinabi ni Hikong mag-ingat sa mga sinasabi niya. Ngunit di siya pinansin ni Ryo at sinabing naintindihang tinatago siya ni Hiko bilang kabit dahil hindi ito masaya kay Yuzuki. At dun rin inilabas ni Ryo ang bookmark at sinabing ibinigay yon sa kanya ni Hiko. Sinubukan ni Hikong kunin yon pero sinabi nitong kung gusto niya yon, kailangan siyang gawing opisyal na kabit nito tratuhing parang Reyna at sa huli ay nabitawan niya ang bookmark. Ngunit bago pa makuha ni Hiko, napulot yun ni Yuzuki kaya agad nagpaliwanag si Hiko sa nangyarit bagaman sinabi ni Yuzuking naniniwala siya, pinulit nito ang bookmark bago lumakad palayong may luha. Sinimula ni Hiko ang pagpulot ng mga piraso at sinabi kay Ryong lumabas na't pagkaalis, dinala ni Hiko ang mga piraso ng bookmark sa kwarto at tinago ito nang dumating si Yuzuki roon.
Sa pagdaan ng araw na yon, nagkunwari si Yuzuking hindi siya apektado sa nangyari nung umaga kaya naman nabahala si Hikot habang nasa bakuran sila. Bigla namang tumunog ang telepono kung saan nagulat si Yuzuki ng sobra't halos mapatalon. Pagkasagot ng telepono, sinabi niya kay Hikong si Tamako ang nasa kabilang linyat ng kunin na ang telepono. Pinagsabihan siya ni Tamako dahil hindi siya sumagot agad at sinabi rin dito ang mga bagay na ginawa mula nang umalis. Binanggit din niyang kaya tumawag ay para batiin ito at tinanong kung nagkaroon ba siya ng party kaya binago ni Hiko ang paksa pero mapilit ito kaya sinabi niya kung anong nangyari. Binanggit ni Tamakong maling itinago niya ang katotohanan mula kay Yuzuki at sinabing ang kahulugan ng bulaklak sa bookmark ay walang hanggang pagmamahal kaya marahil nais iparating ni Yuzuki ang pag-ibig para dito. Ngunit nang makita si Rayong hawak yun ay nadurog kaya nang matapos ang tawag, bumalik si Hiko sa kwarto upang idikit muli ang bookmark. Ngunit nang dumating si Yuzuki, dahil hapunan na, nakita niya tong tulog katabi yun. Pagkagising ni Hiko, tinanong siya kung ba't itinago ang bookmark at sinabing mahalaga yun sa kanya at nauunawaan na niya ang ibig sabihin ng mga bulaklak. Nagsorry si Yuzuki dahil sa reaksyon, ngunit inamin niyang nakaramdam rin ng lungkot dahil iniwasan siya nito kaya humingi ng tawad si Hiko sa maling desisyon at pinayagan niyang gumanti si Yuzuki hanggang sa gumaan ang pakiramdam. Di nagtagal, natagpuan ng mga kapatid ni Ryo si Hiko at Yuzuki sa bakuran at hiniling ditong magturo ulit dahil magaling siyang magpaliwanag at dahil wala ring nakitang masama roon ay pumayag siya. Ngunit nagulat siya nang makitang nagsama sila ng ilang mga kaibigan pero hinikayat din siya ni Yuzuki at naghanda pa ng mga mesang magagamit nila habang nagtuturo sa klase. Kalaunan, napansin ni Hikong lumaki ang kanyang klase at habang pinapanood ni Yuzuki mula sa likod ng pinto ay napansin niyang tila mahal ito ng mga bata. Biglang dumating si Ryo at sinimulan tong asarin kaya tinanong niya kung ba't naroon at sinabi nitong nagdala siya ng pagkain para sa mga bata. Pagpasok niya ng kwarto at pagbati kay Hiko, nagulat itong makita siya ngunit hinila siya ni Ryo palabas ng kwarto at sinabing maghahanda sila ng tanghalian. Habang nagtatrabaho sila sa kusina, humingi ng tawad si Ryo sa ginawa dati ngunit sinabing walang kasong ibahagi si Hiko kahit pa maging kabit lang siya kaya naman sumigaw si Yuzuki. Pagkatapos nilang ihatid ang pagkain sa mga bata at habang pinapanood nila si Ryong asikasuhin ang mga ito, tinawag siya ni Yuzuking mabait na kapatid at pagdating ng gabi, nagpaalam na ang mga bata at si Ryo kay Yuzuki at Hiko. Kalaunan ay dumating na ang bisperas ng bagong taon kaya nagpa siya si Hikong tulungan si Yuzuki sa gawain, ngunit di nagtagal ay nakatulog rin. Nang magising siya, madilim na sa labas kaya hinanap niya si Yuzuki at natagpuan tong nakaupo sa labas, kung saan agad siyang tumakbo papunta rito at niyakap siya upang painitin ito gamit ang kumot sa katawan niya. Nang mapagtantong nasa awkward na posisyon pala sila, lumipat siya at umupo sa tabi nito habang patuloy pa ring tinatakpan ng kumot. Inamin ni Yuzuking iniisip niya kung anong maaaring maging hinaharap nila ngayong siya ay 15 taon at doon napagtanto ni Hikong kaarawan pala niya. Sinabi ni Hikong di siya maaaring magpakasal rito at alam ring magiging pabigat lang dahil sa walang silbing braso. Sinabi nitong nais niyang magtagumpay at nagsulat siya sa kanyang ama para humingi ng permisong makapag-aral sa mataas na paaralan, ngunit hindi rin ito sumagot. Masaya si Yuzuking marinig yun at sinabing nais ring manatili sa tabi nito dahil yun ang nagpapasaya sa kanya at pareho na naman silang naging awkward dahil doon. Kinabukasan matapos umalis ng mga bata, nanatili si Ryotaro para sabihin kay Hikong malapit na siyang pumunta ng Tokyo upang maging isang apprentice. Ngunit dahil si Hiko ay tila may emosyonal na kapasidad ni Siri, ay binitiwan lang niya ang good luck rito. Paglaon ng gabing yon, inamin ni Hiko kay Yuzuking nais niyang magsabi ng iba pa kay Ryotaro, ngunit di alam ang sasabihin dahil di pa nakaranas ng ganun kung saan dapat siyang magtrabaho para sa pamilya. Bigla naman silang nakarinig ng katok sa pintot nang binuksan nila ito. Nakita nilang malungkot si Ryo bago sabihin sa kanilang nawawala si Ryotaro at nagmakaawang tulungan siyang hanapin ang bata. Habang naghahanap sila sa kung saan-saan, naalala ni Ryo kung paano siya iniligtas ni Ryotaro sa lalaking nagtangka sa kanya at umiyak at samantala, nakita ni Yuzuki at Hiko si Ryotaro sa isang barn. Nang magising ito, sinabi ni Hiko sa kanyang naghahanap ang kanyang kapatid at di nagtagal, nagsimulang umiyak si Ryotaro at sinabing ayaw niyang umalis dahil natatakot siyang hindi na makikita ang kanyang pamilya. Sinabi ni Hikong hindi ganun at pinaliwanag na kung magsusumikap siya, magkakaroon din doon ng oras para bisitahin ang pamilya at maaari pa niyang imbitahan ang mga ito sa Tokyo at ilibot sila sa lugar. Nang dumating si Ryo, itinulak niya si Hiko at niyakap ang kanyang kapatid bago tanungin kung kumusta ito at sinigurado ni Ryotarong ayos lang siya. Nang araw na aalis si Ryotaro pa Tokyo, dumating ang mga kapatid at kaibigan upang magpaalam at bago siya sumakay sa tren ay dumating rin si Hiko at Yuzuki. Binigyan siya ni Yuzuki ng mga candy at sinabi ni Hikong sumulat kaya nagpasalamat si Ryotaro at sinabi sa mga kapatid na iimbitahan sila sa syudad bago yakapin ang kanyang kapatid.
Kalaunan, nakatanggap si Hiko ng liham mula sa tiyuhing nagsasabing handa siyang suportahan ang plano ni Hikong bumalik sa paaralan nang marinig ito kay Tamako. Matapos basahin ang liham, agad tumawag si Hiko sa kanyang tiyuhin at nagpasalamat sa suporta't ng akong magsisikap at habang lumilipas ang mga araw. Ibinuhos ni Hiko ang sarili sa pag-aaral para sa exams dahil gusto niyang magsimula sa ikalawang taon. Isang araw, ipinakita ng isang bata kay Yuzuki ang pahayagang may artikulo sa sikat na mga awit na si Shiratori Kotori, kung saan nakasaad na magtatanghal ito sa istasyon ng tren sa araw rin yun, kaya pinilit ng mga bata si Hiko at Yuzuking sumama sa kanila. Sa istasyon ng tren, nagtipon ang maliit na grupo upang manood kay Kotorit habang pinapanood, sinabi nitong masaya siyang pumuntat sa sumunod na mga araw, pinagpatuloy ni Hiko ang pag-aaral at paglaon ay kinuha ang exams na naipasa rin. Sa unang araw sa paaralan, nalaman nitong hindi siya ang nag-isang lumipat sa paaralang yun at sa pagpapakilala sa klase, natutunan niyang ang isang estudyante ay si Shiratori Hakaru, na kambal naman ni Kotori. Matapos magpakilala si Hiko, agad siyang kinamuhian ng ibang mga estudyante dahil inisip nilang kasing sama siya ng iba pang kapamilya at nang dumating ang oras ng break, nagtipon ang mga estudyante kay Hakaru pero iniwasan si Hikong parang salot. Sa kasamaang palad, na-late siya sa klase, kaya pinarusahan ng guro ang buong klase kung saan pinatakbo sila ng isang oras, na lalo namang nagpalala ng galit ng lahat para kay Hiko. Sa tanghalian, mag-isa si Hiko sa klaseng kumain, ngunit nagsimulang umiyak at di napansin si Hakarong pinapanood siya at sa sunod na klase. Naupo si Hakaru sa tabi ni Hiko at nang makita ang ginawa nitong drawing ay tumawa siya. Ipinakita niya kay Hiko ang drawing upang magamit na gabay, ngunit pinunto ni Hikong mas magaling pa ang isang bata kumpara doon, kung saan agad silang nagtalo hanggang ang guro ay pinagalitan silang dalawa dahil di sineseryoso ng mga uslak ang klase. Pagkatapos ng klase, bumalik si Hiko sa bahay kasama si Hakaru dahil inatasan sila ng gurong i-drawing ang isa't isa. Nang makita ito ni Yuzuki ay natuwa siya, kaya sinabi ni Hakarung masaya lang ito dahil nakakita ng tunay na lalaki pagkatapos mamuhay ng matagal kasama siya. Habang nagdodrawing sila, binanggit ni Hakarung mabait na tao si Yuzuki, ngunit nang mapansin niyang nagsisimula na tong maging ganap na simp ay nagpaalam siyang pumunta sa kusina para sa tsa. Pagdating sa kusina ay tinanong siya ni Yuzuki kung kumusta ang unang araw at nagdesisyon tong magsinungaling para di siya mag-alala, ngunit hindi alam na narinig ni Hakaru ang kanilang pag-uusap dahil nasa labas ito. Pagbalik sa kanyang kwarto, pinakita nito kay Hakaru ang drawing at sinabi ni Hakarung may paraan siyang mapangiti ang mga tao. At doon binanggit na narinig niya ang usapan nila ni Yuzuki at sinabing hindi maganda ang magsinungaling kahit pa may mabuting layunin. Tinawag naman sila ni Yuzuki para sa hapunan at tumakbo si Hakaru papunta rito habang kumakain. Sinabi ni Hakaru kay Yuzuking babalik siya dahil nagustuhan ang luto. Nang banggitin niyang si Hiko at Yuzuki ay mga kaibigan, nagulat si Hiko dahil di niya akalaing magkakaroon pa siya ng kaibigan at kinabukasan, dumating si Hakaru upang bisitahin sila't dinala pa roon ang kapatid niyang si Kotoring ikinatuwa ni Yuzuki. Sinabi ni Kotori kay Yuzuking dumaan siya upang matuto rito sa pag-ibig dahil maraming tanong tungkol doon sa kanyang kulum sa magasin. Binanggit nitong dahil di niya masasagot ang lahat ng ito, gusto niyang magsulat tungkol sa pag-ibig na sana ay umabot sa mga tagahanga niyang sawi. Sinabi niyang ayon kay Hakaru, si Yuzuki at Hiko ay sobrang nagmamahalan at sila ang pinakaangkop para magturo sa kanya, at hindi makapaniwala si Hikong binenta siya ng ganun ni Hakaru pero tumalikod lang ito at nagsimulang sumipol. Napagkasunduan namang mananatili si Kotori kay Hiko at Yuzuki hanggang mabuo niya ang bagong kanta, at pagkatapos ipakita ni Yuzuki ang kwarto ay nagpaalam na si Hakaru sa kapatid. Pinagmasdan ni Kotori ang lahat kay Yuzuki at Hiko ng malapitan, kaya medyo nailang silat ng samahan ni Ryo ang mga bata sa kanilang mga aralin ay nagulat sila nang makita si Kotori. Nagdesisyon si Hikong sa halip na karaniwang aralin, ay turuan na lang sila ni Kotori ng kantat ang lahat pati si Ryo ay masayang kumanta kasama siya. Kinabukasan habang pauwi naman si Hiko at Hakaru, kinumusta ni Hakaru si Kotori at sinabi ni Hikong masaya naman siya kasama si Yuzuki, ang mga bata, ngunit nahihirapan pa din talaga ito sa binubuong bagong kanta. Minungkahi niyang pumunta si Hakaru roon, ngunit tumanggi ito at nagpatuloy sa paglalakad pauwi samantala. Nakita ni Yuzuki si Kotoring gumugulong sa kwarto ng dumaan upang magdala ng pagkain. Inamin ni Kotoring nahihirapan siya sa paggawa ng kanta, kaya tinanong si Yuzuki kung paano niya nakilala si Hiko. At dun sinabi ni Yuzuki ang kwento at inaming natakot rin talaga siya nung una pero nang makilala na niya si Hiko ay napagtanto nitong mabuting tao siya. Sinabi nitong lagi pa rin siyang nakakaramdam ng kung ano tuwing nakikita si Hiko at di niya alam kung anong nangyayari kaya sinabi ni Kotoring yun ay pagmamahal at inaming ganun din siya sa musika. Nagpasalamat siya kay Yuzuki sa pagbibigay ng inspirasyon at sinabi ni Yuzuking di na rin makapag-antay para sa kanta.
Kinabukasan sa tanghalian, tinanong ni Hiko si Hikaru sa pag-iwas kay Kotori at sinabi nitong nung mga bata pa, ay sabay silang kumakanta hanggang magkasakit siya. Sinabi niyang iniwasan niya ang pagkanta upang magpagaling pero tumagal yun ng 7 taon at nang makabalik, sikat na si Kotori at inamin nitong nakaramdam siya ng panliliit sa tabi nito kaya di na rin siya muling kumanta. Sinabi ni Hikong alam niya ang nararamdaman ni Hikaru dahil ganun din siya at hinihiling lagi ang katapusan ng mangyari ang aksidente. Pero nang dumating si Yuzuki sa buhay niya ay tinuruan siya nitong buksan ang puso at nagpapasalamat siya dun. Kalaunan, nagtipon ang mga tao upang makinig sa bagong kanta ni Kotori, ngunit bago mag-perform ay sinabi ni Hakarong may kanta siya. Nang kumanta ito, umiyak si Kotori dahil alam niyang nakabalik na ang kanyang kapatid kaya sumali siya sa kanta at pagkatapos ay inawit ang bago niyang sinulat. Paglaon ng gabing yon habang pauwi si Hiko at Yuzuki sa bahay, ay halos ipagtapat ni Yuzuki ang nararamdaman ngunit nagbago ang isip. Hiniling naman niya ritong turuan siyang magbisikleta, ngunit tumanggi ito at sinabing ihahatid na lang kung saan gustong pumunta. Nagsimula din ang summer break at nang magsulat si Hiko sa tiyuhin, hinanap niya si Yuzuki at nakita tong nagbabasa ng liham mula sa kaibigang si Midori. Nang umupo siya sa tabi nito, sinabi ni Yuzuking si Midori ay buntis na at malapit na ring magpakasal, kaya naman inimbita siya nitong pumunta sa Tokyo upang magkita silang dalawa sa huling pagkakataon bago siya manirahan kasama ang kanyang asawa. Sinabi ni Hikong maaari siyang pumunta pero nag-alangan si Yuzuki dahil nag-aalala siyang baka di kayanin ni Hikong wala siya. Pero tinitiyak ni Hikong kaya niyang mag-isa at pinaalala pa ritong namuhay siya ng mag-isa bago ito dumating sa buhay niya. Dinala siya ni Hiko sa templo upang ipagdasal ang panganganak ni Midori habang naroon sila. Sinabi ni Yuzuki kay Hikong dapat din silang dumaan sa templo kapag magkakaroon sila ng anak. Namula ang mukha ng birheng binata dahil dun kaya nag-isip siya ng dahilan upang lumayot nang bumalik. Binigyan niya ito ng charm para kay Midori at nagpasalamat si Yuzuki sa kabaitan nito. Kinabukasan, dinala ni Hiko si Yuzuki sa istasyon ng tren at sinabi nitong ipinagkatiwala niya kay Ryo ang pagpapakain kay Hikong kinagulat nito. Bago siya sumakay ng tren, sinabi ni Yuzuki kay Hikong mamimiss ito at sinabi ni Hikong siya rin. Kaya lumapit ito upang humalik at ganun din si Hiko, ngunit mabilis ring umatras nang mapansing nasa publiko sila. Ngunit nangako siyang bibigyan ito ng marami kapag bumalik na siya at pagdating ni Yuzuki sa Tokyo, sinalubong siya ni Midori sa istasyon at niyakap nila ang isa't isa habang parehong umiiyak. Una silang pumunta sa kapihan upang pag-usapan ang kanilang buhay at ibinigay ni Yuzuki kay Midori ang charm na galing kay Hiko at paglaon. Dinala ni Midori si Yuzuki sa bahay at magkasama nilang pinalipas ang buong araw. Nang gabi, tinanong ni Midori si Yuzuki kung kailan mag-aasawa at sinabi ni Yuzuking di pa handa si Hiko, ngunit pinunto niyang mananatili sa tabi nito palagi. Kinabukasan habang naglalakad sila sa bayan, sinabi ni Midori kay Yuzuking masaya siya para dito't pagkatapos ay nagbalik tanaw sila sa nakaraan. Samantala sa bahay, tinuturuan ni Hiko ang mga kapatid ni Ryo, ngunit ang tanging naiisip niya ay si Yuzuking nais na ring makita. Paglaon ay sumali na si Ryo sa kanila sa tanghalian, at habang kumakain, bigla na lang yumanig ang lupa, pero maswerteng walang nasaktan, ngunit nang dumating sila sa baryo, ay nakita nilang halos lahat doon ay nasira na pala. Sinubukan ni Hikong tumulong sa isang pamilyang naipit, ngunit sinabihan ng ibang umalis na lang dahil walang silbi ang isang kamay. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, biglang nag-alala si Hiko sa kaligtasan ni Yuzuki dahil walang ideya kung napinsala ang Tokyo. Kalaunan ay umuwi siya, ngunit nanlumo roon habang sinisimulang isipin ang mga masamang bagay na maaaring nangyari kay Yuzuki at pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay kaya tinignan ito. Nang tumalo ng pusa sa kanya ay napansin nito ang liham na para sa kanya at binasa yon kung saan sa liham. Sinabi ni Yuzuking gumawa siya ng scarf at ilang guwantes bilang regalo sa kanya. Sinabi ni Yuzuking gumawa rin ng para sa sarili, kaya pareho silang meron sa pagbibisikleta. At matapos basahin ang liham, napagtanto ni Hikong mabilis siyang nag-isip ng masama kahit alam niyang hindi naman gagawin ni Yuzuki ang pareho. Nang makabihis at makagawa ng pagkain, napagtanto ni Hikong mahal niya si Yuzuki, kaya nagdesisyon siyang hanapin ito sa daan. Nakasalubong niya si Ryo at ang mga bata at sinabi ni Ryong gusto niyang sumama dahil nag-aalala kay Ryotaro. Nang tanungin sila tungkol sa kalagayan ng baryo, sinabi nila kay Hikong maraming tao ang nasaktan at may mga nawalan din ng bahay, kaya inutusan ni Hiko ang mga batang tipunin ang lahat ng nawalan ng tahanan at dalhin sila sa kanyang bahay. Sinabi niyang maaari nilang gamitin ang gamot at kumuha ng kahit anong makakain mula sa kusina niya at matapos mangako ang mga batang susundin ang utos, nagsimula silang magtungo sa Tokyo at sinabi niya kay Ryong aabot yun ng higit 2 araw. Pagdating sa Tokyo, nakita nilang malala ang sitwasyon dahil karamihan sa mga gusali ay gumuhot ang mga tao roon ay nagsusumikap na marating ang istasyon ng tren ginagamit bilang first aid center.
Naglakad ng mabilis si Hiko habang tinatawag si Yuzuki, ngunit walang tumugon hanggang may humila sa kanyang scarf at nang lumingon siya rito, natuklasan niyang si Tamako yon pero bago pa makapagsalita ay nawalan siya ng malay. Nagising si Hiko at natagpuan ang tiyuhin sa tabit ipinaliwanag nitong karamihan ng medical teams ay pinadala na sa Tokyo para tumulong at sinabi ring pinaalam ni Ryo ang sitwasyon sa kanya at pinuntong tila imposibleng mahanap si Yuzuki sa lagay ni Hiko. Giniit ni Hikong kaya niyang mag-isa dahil naniniwalang buhay pa si Yuzuki at ayaw niyang pabayaan ito ng sobrang tagal at dun sinabi ng tiyuhing nagbago na siya mula sa miserablit walang tiwalang batang nakaligtas sa aksidente. Dagdag pa niyang nagbago rin si Tamako at sigurado siyang dahil rin yun kay Yuzuki kaya sinabi nitong gusto niyang makilala si Yuzuki pag nahanap ito. Habang papalabas na sila Hiko at Ryo, dumating si Tamako at sinabing sasama siya sa paghahanap kaya nagkasundo silang bumalik sa istasyon matapos nilang makita si Ryotaro at Yuzuki. Nagpunta si Hiko at Tamako kung sansan, ngunit di sila nakakita ng palatandaang makakatulong at nang huminto sila para uminom ng tubig, narinig nilang may mga taong nag-uusap tungkol sa mga nawalan ng buhay. Doon na nagsimulang maisip ni Hikong marahil wala na nga talaga si Yuzuki, ngunit tumigil siya nang umiyak si Tamako at sinabing nais muling makita si Yuzuki. Inalo ni Hiko ang kapatid at nangako siyang magiging maayos si Yuzuki at habang nagpapatuloy sa paghahanap, nakita nila ang babaeng nasa may tulay. Inisip nilang nais nitong tumalon kaya nagmadali sila rito, ngunit ipinaliwanag ng babaeng naroon lang siya upang magdasal at nang mapansin ni Hiko ang hawak nito, napagtanto niyang si Midori pala yun kaya tinanong niya kung naroon si Yuzuki. Sinabi ni Midori kay Hikong nagkahiwalay sila at nagsimulang umiyak at sisihin ang sarili kaya tiniyak ni Hikong hindi niya kasalanan at hiniling kay Tamakong asikasuhin ito habang patuloy na hinahanap si Yuzuki. Ngayong mas determinado dahil alam na buhay pa si Yuzuki, nakasalubong niya si Hakaruto Kotoring sinabing dumating sila sa Tokyo upang tumulong sa mga tao sa pamamahagi ng pagkain kaya pinaliwanag ni Hikong hinahanap niya si Yuzuki. Nangako silang tutulong sa paghahanap at bago umalis ay binigyan siya ni Kotori ng rice ball kung saan sa pagpapatuloy ni Hiko, kumain siya ng isa sa mga ito't nawala sa wisyo sa pag-isip tungkol kay Yuzuki. Nang may batang kumuha ng natirang rice ball mula sa kanyang kamay, tumakbo ang kapatid na babae ng bata patungo rito, ngunit aksidenteng nadapa. Bumalik ang lalaki at nakiusap kay Hikong wag tong saktan at tiniyak ni Hikong hindi niya gagawin yon dahil mayroon din siyang kapatid na babae. Binigay ni Hiko sa mga bata ang mga rice ball at habang kumakain, nalaman niyang sila ay nawalay sa kanilang mga magulang at sinabi rin nilang ang matandang kapatid ay nasugatan kaya hiniling nitong dalhin siya dun. Pagdating nila sa bahay na halos gumuho na, ipinaalam nila kay Hikong di nila kamag-anak ang nabanggit at nang sabihin ng batang babaeng ang pangalan ng tinutukoy ay Yuzuki, nagmadali si Hiko at nakita tong walang malay. Sobrang saya ni Hiko dahil buhay pa siya at dun rin binigay sa mga bata ang direksyon sa kampo ni Hakaruto Kotorit sa tulong nila, na itali ni Hiko si Yuzuki sa kanya tumakbo sa first aid center. Samantala, si Yuzuki ay nasa isang panaginip ngunit nang marinig na tinatawag siya ni Hiko, nagsimula tong tumakbo patungo sa tunog ng boses dahil ayaw niyang mawala ito. Paglaon, binuksan ni Yuzuki ang mga mata at unang nakita si Hiko kaya umiyak at sinabing mahal ito at habang inaalo ni Hiko, nagulat siya nang makita ang lahat ng tao sa isang lugar kaya ipinaliwanag nila ang nangyari sa kanya. Tinanong ni Yuzuki ang tungkol sa mga batang tinulungan at tiniyak nilang ayos na ang mga ito. At doon pinakilala ng tiyuhin ni Hiko ang sarilit nagpasalamat kay Yuzuki sa pag-alaga sa pamangkin nung mag-isa pa. Nagtalo naman si Tamako at Ryo sa kung sino ang nararapat mag-alaga kay Yuzuki, pero habang pinapanood ni Yuzuki, nagpasalamat siyang dumating silang lahat. Dinalhan ni Hiko ng lugaw si Yuzuki at habang kumakain ito, lumitaw ang kanyang ama't kapatid at sinabi sa kapatid na sumama sa kanila dahil kailangan niyang asikasuhin ang isang kapatid ni Hikong nasugatan. Tumanggi ang tiyuhin ni Hiko at sinabing walang kinalaman sa pamilya pero pinunto ng kapatid ni Hiko ang pakikisalamuha niya kay Hiko at Tamako. Doon tinanong ng ama kung ba't nasa Tokyo si Hiko kaya pinaliwanag ng tiyuhin pumunta ito upang hanapin ang tanging nagmamahal sa kanya ng totoo. Sinabi niyang mas malakas na si Hiko kesa noon at mas mabuti na rin tong tao kumpara sa datit doon niya binigyan ang ama ni Hiko ng contact info ng ibang doktor. Nang paalis na ang ama at kapatid ni Hiko roon, pinigilan nito ang kanyang ama't sinabi ritong masaya siyang buhay pa ito't nang gumaling si Yuzuki, nanatili sila sa Tokyo ng ilang araw upang tumulong sa tiyuhin ni Hiko bago bumalik sa kanilang tahanan. Ilang araw pagkatapos makauwi, nagdaos sila Yuzuki at ang iba ng isang sorpresa para sa kaarawan ni Hiko at matapos ang pagdiriwang, pumunta si Hiko at Yuzuki sa bundok upang magdasal sa Inari statue. Habang naroon, sinabi ni Yuzuki nais na talaga niyang aminin kay Hiko ang nararamdaman niya noon, ngunit nahihiya kaya tinukso siya ni Hiko pero sinabing nais matutong pahalagahan ito tulad ng ginagawa sa kanya.